Yan. Ano ba mas okay na mic? Ito? Yung wireless. Para kahit sa kapag. O ito? Ito. Yan ang mas okay. Ito o ito? May pinapipili na tayo ngayon, di ba? Maganda yan. Ito. O, gusto na taas. Okay ba? Tingin? Okay. Lord. Okay na okay. Hindi ba tayo na natin yan? Laban na akin na Panginoon. Praise the name of the Lord God. Amen. So, atulad po, magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay nasa Christ is Enough Church. Santo Angel Satellite. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa ginawa ng Diyos sa bawat sa atin. Masaya po ba kayo sa mga ganito? Amen. Masaya ba tayo? Amen. Okay, naalala ko po nung medyo masiit pa tayo sa lugar nito at may kanikita. Pagkakamulan, nababasa tayo. Okay, naalala niyo ba? Ha? Naalala niyo ba? Talagang, tapos tayo mag-anniversary pa sa, kailan ba? July 26. So, invite po tayo. Meron tayong mga invitation dyan. Mag-invite tayo ng ating mga kaibigan sa ating anniversary celebration. At naalala ko po nung mag-anniversary tayo at sabi ko anong anniversary natin biglang ulan. Tapos katulad nung nakarang anniversary, no? So, piliin po natin na may sa ayos. Tayo tumaklan lang ng konti yung ating bahay sa bahay. Okay, na-appreciate nyo ba? Amen. Tuwa ba kayo? Parang hindi yata eh. Palasapan na natin si Lord dyan. Amen. Thank you, Lord. At pinagpaala po tayo ng Panginoon. At yung ating po pinagsimulan ay endorse po sa ating ang main na 11,000. At nag-OCC tayo. Naalala niyo po ba? Ituro tayo sa mga bata. Pakain tayo. Dami ng mga bata. Nakakawa sila. So, kumasos po tayo ng 2,000. So, 9,000 na lang po yung nakikita sa atin. Tataw po ay nag-isip-isip na ano kaya sa nangyayari sa atin. Siyam na libo. At kinausap ko yung aking arkitekto. Palakpakan naman natin natin ang Arkitekto na. Engineer pa. At supervisor pa. Praise the Lord. Wala, pinakaya ko lang. Pinagulatan magkano ang nagagastos natin. Bubong lang ha, bubong lang. Wala pa yung gilid. Sabi niya, estimate natin kay Kuya Mon. So, estimate sabi, ang estimation bubong lang. 15,000 materialis lang. Sabi ko, mga yung videos. Ano kaya kung gano'n sa amin. Pero by faith, amen? Pamagitan ng pananampalataya. So, umagbak tayo sa isang pananampalataya, Lord, kahit namin yan. Kahit 9,000 lang yung pera natin. Kami ay mag-exhort na magbigay yung mga kapatiran at mag-exhort dun sa 5,000 hawak natin. Pinigyan natin ng materials. Ito nakakatuwa sa Panginoon kasi nung nakita ng mga kapatiran na may materialis na, nalala niyo ba? Nalala niyo ba? Nung meron ng nakabili tayo ng nero, nakabili tayo ng kahoy, nakita nila na sinimulan niya yung paggawa. Amen. Ang bawat isa, lahat po. Amen. Palakpakan natin lahat. May nagdonasyon. Amen. Lahat po talagang pusang loob na nagbigay. Nakakaiyak po. Kasi hindi natin nakala. Parang kung
ating isipin, parang nanaginip lang, di ba? Parang nanaginip lang tayo. Lahat ay nagkaloob. Alam niyo po ba na doon sa hawak natin 9,000, alam niyo po ba kung magkano na yung nagagastos natin? Tayo po ay gumasta na ng more than 30,000. Amen. Pero talagang si Lord. Amen. Kung nanggaling yun, ay nanggaling po yan sa ating mga bulsa. Yan, Lola Meng. Ating masipag na lola. Pero po sila wala ay habang nagkagawa ay nagdadala po yan ng merienda, ulam, sawa. At yung bawat sa po sa atin ay nagkaloob habang ginagawa yung ating bahay sa bahay. Nagkusang loob na nagbigay sa Panginoon. Natutuwa na yung ating mga pagbigay na hindi nawawalan ng pagkuhan. Amen po ba? Kaya po na pagtatanim, nagtanim tayo ng hindi. So yung perang ating dinonasyon sa ating bahay sa bahay, parang hindi yan. Okay? Na ating tinaniman ito ay tumubo. Amen po ba? Ngayon, pinagpala tayo ng ating Panginoong Diyos ng mas malaking lugar. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo ngayon, pagtulad po ng tema natin, tayo ngayon ay maglaan. Amen? Naalala niyo po ba yung ating nakarang tema ng Jerusalem? Yabo. Amen. Namunga na ba ang bawat sa atin? Amen. So sa ating pangmunga, kailangan naman natin ngayon na tayo ngayon ay magkaan. So ang ating po pag-aaralan sa umagang ito ay nasa aklat po ng awit kung saan po ay pagkalakan sa pag-aani. So, lagi pong ang Diyos ay nagbibigay ng kagalakan sa bawat sa atin. Awit 126. Yan, kagalakan. Kagalakan sa ating pag-aani. Kagalakan sa pag-aani. Yan. So, ang tanong ay, meron ba tayong kagalakan? Amen. Okay, so, kung iniisip natin ay yung ating kagalakan. Diba? Pag iniisip mo kagalakan sa pag-aani, ang iniisip mo, yung kagalakan natin. Diba? Tama ba, Direk? Yung kagalakan natin, ang iniisip natin. Pero hindi pala yun. No? Ang sinasabi pala na kagalakan dito ay ang kagalakan ng Diyos sa ating pag-aani. Amen? Tayo nagagalak ang Diyos sa bawat sa atin. Kuya Lawrence, natutuwa ang Diyos sa iyo. Amen. Ate Angel May, nagagalak ang Diyos sa buhay. Sabihin mo naman sa katabi mo, kapatid, kaya mo ba tuwa si Lord sa buhay mo? Amen. Si Lord ang natutuwa. Amen. Ang kagalakan ng Diyos. Amen. Siya ay nagagalak sa ating pag-aani. Tuwang-tuwa ang Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Sabi ka sa Psalms 100, enter His gates with thanksgiving. Pumasok tayo sa kanyang templo na may pasasalamat at may papuri at buong kagalakan. Alam niyo po ba, na kapag ka pala ikaw ay pumapasok sa templo ng Diyos, dapat masaya ka. Amen. Amen sa iyo kayo. Amen. Dapat pag tayo ay pumapasok sa templo ng Diyos, sasabi na Psalms 100 verse 1, pumasok kayo sa templo ng Diyos nang may kagalakan, nang may kasiyahan, nang may katuwaan, nang may pagpupuri sa Diyos. Amen po ba? Amen. So, nais na Panginoong Diyos na kung tayo ay papasok sa kanyang templo, tayo ay masaya. Amen? Bakit? Dahil ang Diyos ay tuwang-tuwa sa buhay ng bawat sa atin. At Angel, kung dumating ka, pumasok ka dito sa bahay, hindi lang kami natutuwa. Ano ba yun?
luha dahil pumasok ka. Amen. Amen. Siguro, iniisip natin, lagi tayong binabagabag ng ating mga konsensya, yung ating mga nagawang pagkukulang, yung ating nagawang pagkakasala. Di ba yun yung nakakabigat sa atin? Tama ba? Pero alam niyo ba, kinalimutan ng Diyos sa lahat ng yun. Amen. Amen. Praise God. Amen. Lahat ay tinawin niya. Amen. Lahat ay kinalimutan niya. Siguro, ikaw na lang ang nakakalimot. Ikaw na lang siguro nag-iisip sa iyong mga pagkukulang. Pero ang Panginoon Diyos, lahat kinalimutan niya. Amen. Tayo nga ay haharap sa Diyos. Tayo ay haharap sa Diyos, hindi na para usigin para sa aming mga kasalanan. Romans chapter 1 verse 8, there is now no condemnation for those who in Christ Jesus. Yung mga nakipag-isa kay Kristo ay hindi nahahapulan sa kanilang mga kasalanan. Amen? Amen. Siguro natatakot tayong para sa Diyos, di ba? Para yung mga kasalanan ko. Pero alam mo ba, hindi ka nahahapulan sa iyong mga kasalanan dahil ikaw ay nagsisina sa iyong mga kasalanan. 1 John chapter 1 verse 9, sino mang nagpahayag ng kanyang kasalanan, siya ay tapat at banal at natawanan ka sa ating mga kasalanan. Amen? Sa pagharap natin sa Diyos, hindi na para usigin tayo sa ating mga kasalanan. Sa pagharap ng Diyos, sa pagharap natin sa Diyos, ay inilaan niya yung regalo niya sa bawat sa atin. Amen? Ang tanong, pagharap natin sa Diyos, Ate Cynthia, ano ba yung nagawa na natin kay Lord? Amen? Alam niyo ba yung nagawa natin kay Lord, yung mga pagtulig natin sa aming bahay sa bahay, yung pagsikaan natin tuwing araw ng linggo, hindi mawawala ng kabuluhan. Amen. Lahat ay may reward, may crown of righteousness, crown of glory, crown of victory. Pagharap natin sa Diyos, susulan tayo ng kanyang mga corona. Amen? Natutuwa siya sa buhay ng bawat sa atin. Sabi nga, magbigay ka lang daw ng isang basong tubig. Kaya taan, isang basong tubig sa lingkod ng Diyos. Hindi daw kumawala ng kapuluhan sa ating ginagawa para sa iyo. Amen po ba? Kaya yung ginawa natin. Sakripisyo. Bilin mo, isipin mo na lang yung perang bibili mo sana ng para sa iyo o bibili mo sana ng pagkain. Pero itinabi mo pa. Amen? Itinabi mo pa at sinakripisyo na ibigay ng donasyon sa bahay. Amen? Yun po ay mahigit na pagpapala na ibigay sa atin. Amen? So, kagalakan sa pagkaani. Sabi, enter His gates with thanksgiving in our hearts. No? Pumasok daw tayo ng may kagalakan. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Ayaw ni Lord na malungkot ka. Amen. Ayaw ni Lord na umiiyak ka. Ayaw ni Lord na nagdurugo ang iyong puso at ito. Amen ba? Amen? Ayaw ni Lord na papasok ka sa kanyang bahay, sambahan, na ikaw ay may daladalang pagigatan. Amen? Dahil natutuwa ang Diyos, na ikaw ay pumasok sa kanyang bahay, sambahan. Unang-una, si Lord ay natuwa sa iyo. Amen? Si Lord ay nagagalak sa atin. So, kagalakan sa pagkaani. So, kagalakan ng Diyos na tayo ay kanyang magamit sa pagkaani. Alam niyo po ba sa pagkaani ay instrumento lang tayo. No? Tayo po ang gagawin lang natin magtanim. Kuya Tan, magtanim. Amen? Magtanim, maglagay ng binhi sa lupa. Sino ba ang nagpapatubo? Tayo ba? Hindi, si Lord. Ha? Si Lord ang nagpapatubo. Amen. Amen? Si Lord din ang nagpapaulan. Amen? Amen. Si Lord din ang nagpapamunga. Amen. Ang gagawin lang natin, no? Siya rin yung nag-aani. Alam niyo ba si Lord din ang nag-aani? Sa amin
ating sarili, wala tayong kakayanan na dalhin yung ibang tao sa lugar nito. Hindi natin kaya, no? Kahit na ipahila mo kaya sa bulldozer, dadalhin sa bahay, pero si Lord, dinala niya tayo sa lugar nito. Naniniwala ba kayo ng ating mga kapitbahay, kaya niya dalhin sa lugar nito? Gagamitin lang tayo bilang kasangkapan. Bilang kasangkapan sa pag-aani. Kahit, di ba? Kahit, parang kahit lang tayo. Instrumental din tayo ng pag-aani. Si Lord lahat ang gagawa. Amen? Nasa lang natin lahat sa Diyos. Sa ating sarili kakayanan, hindi natin kaya. Pero kailangan umasa tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Number 1. Tatlo lamang po ito. Tatlo. Pagtanaw sa kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin. Pangalawa ay pagtanaw sa nakaraan. At pangatlo ay tingnan natin yung ating mga darating o yung ating sa araw ng bukas. Number 1, kagalakan na alalahanin ang mga nakaraang ginawa ng Diyos. No? So, kailangan tayo po ay magalak. Magalak tayo sa pag-aalala dun sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen. Ano ba ginawa ng Diyos sa buhay natin? Hiniligtas tayo. Amen? Tinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Binigyan ng pangakong buhay na walang hanggan. Amen? Binigay ang Espiritu bilang tatak na ikaw nga ay ligtas na tayo ay makakasama sa kaharian ng Diyos. Lahat ng problema natin, tinawi niya. Amen? Lahat ng kabigatan natin na inalis niya. Tayo ngayon ay binigyan niya ng kapayapaan, iligtas niya, binigyan ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Natanggap ba natin ang kaligtasan? Amen. Amen. Magalak daw tayo. Amen. Lola Ceres. Dahil tayo ay ligtas. Amen. Natapakan naman po natin ang ating Panginoon Diyos. Natanggap natin yung kagalakan. So, kagalakan pagkatapos na tayo po ay naligtas. At natupad ang ating mga pangarap. Sabi ko sa Awit 126 o Salmo 126 verse 1. Sabi ko na ang mga bihag ay muling ibinalik ng Panginoon sa Sion para itong panaginip lamang. No? Doon natin na yung mga Israelita ay mabihag sa bansang Babylonia. At doon pagkakalan natin ito na after 70 years doon nag-issue ng kautusan ng hari ng Persia, no? At sila po ay pinabalik na sa bansang Israel. 70 years silang nabihag. At ngayon ay sila ay pinabalik. No? Sabi ko, parang ito'y panaginip lamang. Okay? Sabihin, ay natupad yung kanilang pangarap. Amen? Tayo ba, ano bang ating pangarap? Pangarap ba natin na magkaroon ng malaking bahay? Pangarap ba natin na magkaroon ng maraming sasakyan? Pangarap ba natin ang magkaroon ng maraming pera? Ito yung pangarap natin. Ha? Pero meron ka rito, meron kang bahay na malaki, meron kang sasakyan, meron kang pera, marami kang kalilian. Paano naman kung wala kang Kristo sa iyong puso? Amen? Yung ibang tao, yun ang kanilang pinapangarap. No? Wala silang pagod, trabaho. Nangangarap sila ng malaking mga bagay. Pero makamtan mo daw yung buong sanlibutan. Pero kung ang kaluluwa mo naman, mapapahamak sa apoy ng impyerno. Bakit wala?
Amen? Tama ba? Ninanais pa natin, ninanais ko pa, na nakatira ako sa isang kubo, sa isang barong-barong, na meron akong Kristo sa aking puso. Amen? Tama ba? Ay, tuyo lang ang ulam. Amen, Kuya Tan? Tuyo lang ang ulam, talbos ng kamote. Pero alam mo, meron kang pakipaan sa puso. Alam mo, ligtas ka. Kahit wala akong bahay, wala akong ari-arian, wala akong sasakyan, wala akong maraming pera sa visa, alam ko na meron akong Kristo sa aking puso. Meron akong buhay na walang hanggan. Tinatawag ako ng Diyos. Yung ating mga minimiti sa mundo, wala lahat yan. Amen? Nasabi ko na po, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Amen? Kasi lagi kang gusto magkaroon ito. Wala kang kapayapaan. Magkaroon ka ng bisikleta, gusto mo, magkaroon ka ng motor, gusto mo, magkaroon ka ng tricycle, magkaroon ka ng tricycle, gusto mo, magkaroon ka ng kotse, magkaroon ka ng kotse, gusto mo, magkaroon ka ng truck, magkaroon ka ng truck, gusto mo, magkaroon ka ng barko, magkaroon ka ng bulto, gusto mo, magkaroon ka ng aeroplano, magkaroon ka ng jet plane, walang dito, hindi ka kontento. Amen. Wala kang kapayapaan. Wala kang kasiguraduhan ng buhay. Na makamtalunan lahat ng ito, pero kung mapapahama ka naman sa apoy ng impyerno, bakit wala ang lahat? Kakaunuhan ko ba tayo, mga kapatid? Amen. Kaya mabuti na nakatira tayo sa isang bahay alang, simple lang ang bahay natin, di ba din? Maliit lang ang bahay natin. Kumakain na tayo sa araw-araw, hindi natin pinabayaan. Pero meron tayong kapayapaan sa ating puso. Meron tayong Kristo sa ating buhay. Yun na po ang pinaka-importante sa lahat. Ang maranasan ang presensya ng Diyos. Amen? Amen po ba? Ang mahalaga, dahil po tayo pinagkatulaan ng itong bahay sa bahan, mahalaga ay yung presensya ng Diyos sa ating buhay. Amen? Na hindi tayo nababayaan. So sila po ang mga Israelita ay natupad yung kanilang pangarap. Hindi ang pangarap na sila ay manlag sa hindi ang pangarap na sila ay magkaroon ng maraming ari-arian. Amen? Alam niyo po ang limiti ng mga pinili ng Diyos. So, natupad ang kanilang pangarap dahil sinamahan hindi sila ng Diyos. Amen? Nagdurusa sila nung sila alipin sa Babylonia. Dinisiplina sila ng Diyos. At ngayon, binigyan sila ng muling pagbabalik sa Sion, o sa bundok ng Sion. Alam ba dito tayo, ito yung ating tunay na tahanan, ang bundok ng Sion. Dito tayo titira. Amen? Ang bundok ng Sion, ang Jerusalem, o bagong Jerusalem, o City of David. Ito ang ating tahanan. Amen? Yung mga Israelita ay natuwa kasi babalik sila sa bundok ng Sion. Babalik sila sa Jerusalem. Babalik sila kung saan yung lugar na inalagaan ng Diyos o inalagaan ng Diyos ang Jerusalem, inalagaan ng Diyos ang lugar ng Israel, inalagaan ng Diyos ang bundok ng Sion. Amen? Labis yung kanyang pangangalaga at ikaw na pinili niya, tayo na pinili niya, ay ilalagay niya doon sa lugar na kanyang pinahalagaan. Amen? Amen po ba? Kaya pagdating ni Lord, tayo ay magbabagong anyo at tayo ay makakarating sa bundok ng Sion. Amen? Ang bagong Jerusalem. At doon ay makasama natin ng Diyos ng pagwalang hanggan. Verse 2. Sabi ito, kami ay nagtatawanan at nagkaawitan. Sarap.
sarap no, papasok ka sa temple ng Panginoon, kumakanta ka. Diba? Pag nakita ko si Cynthia na parang maawit, pagpasok pa lang ni buti ng Diyos. Ang buti ng Diyos na may kagalakan sila sa kanilang puso, nung sa kanilang pagbabalik sa bundok ng Sion o sa Jerusalem. Kami nagtatawanan, nagkaawitan dahil sa kagalakan. At sinabi ng mga bansang hindi kumikilala sa Panginoon, may ginawang dakila sa kanila ang Panginoon. Verse 3, ginawan tayo ng dakilang bagay ng Panginoon at punong-puno tayo ng kagalakan. Dahil po ba, hindi lang po natin napapansin na yung ibang tao o yung mga hindi mananampalataya, meron silang nakikita sa atin. Meron na bang taong nakapagsabi sa inyo na parang meron naman nakikita pa ibang bagay sa buhay? Meron na ba? Meron na bang lumapit sa inyo at sinabing, nakikita parang laging ang ganda mo, parang laging ang saya mo, ano ba sikreto mo? Diba? Meron na ba lumapit sa inyo na gano'n, ang sila? Meron na ba? Yung mga ibang taong nakapaligid sa atin ay meron silang nakikita sa buhay natin. Bakit lagi kayo masaya? Diba? Bakit lagi kayo nakangiti? Lagi lang naman kayo nasa loob ng simbahan. Nagpukay-pukay-pukay. Amen? Tapos paglabas nyo, masaya kayo. Meron kayong pagkakita. Diba? Pero yung kapitbahay mo, trabaho ng trabaho, tigil ng pagkatrabaho. Kasi makakot pa rin sila. Wala pa rin silang kapayapaan, wala pa rin silang kasiyahan sa kanilang mga buhay. Masaya ha. Diba? Yung naglatibig, diba? Mga kaibigan mo, pag nakita mo, ano bang napakabigyan sa akin? Problema, ano? Diba? Wala silang kapayapaan, dami silang talento. Pero kung titignan mo, wala silang tigil ng trabaho, wala silang tigil ng paggawa. Napapagod na sila. Pero tayo, yung mga anak ng Diyos, di ba? Yung ba, Tinori? Upo lang. Hindi bumili, ano, bibili mo. Amen? Lagi tayo sa Bible study. Masaya ang ating puso. Tayo ay nagkakaisa, tayo nag-aaral sa itaan ng Diyos. Amen po ba? Ano naman natin si Lord doon? Amen! Yung first week ko, ay nag-area kami, so inibitahan po namin kayo pag-base ng mga alas 9. Nagbahay-bahay po kami. At nakatuwa pa kami doon na mayroon mga tumanggap, mayroon mga nagsisisi sa kasalanan, Punta na sila sa akin. Ako din, natin-invite. Sabi ko, sige. Sabi niya, kailan ba yun? Ito 26, pinipinsan. Ayan. Sige, pupunta kami. Amen. So, yung mga invitation dyan, yung mga lang natin na maayos, kung meron po kayong mga imbitahan, hindi po kayo ng invitation sa akin. At kung meron po kayong oras, ay sumama kayo kung pwede. Tayo po yung mag-area, tayo magbabahay-bahay. Magbabahagi ng kanyang nasa. Tayo ay magtatanim. Tingnan po ba? Sino po magtanim? Amen. Kahit na wala kang nakikita positibo, ba? Pero sabi nga pag ikaw ay nagtanim, ikaw ay aani. Sigurado yun. Hindi naman sinabing pag ikaw ay nagtanim, baka sakaling kumani ka. Hindi naman, di ba? Kapag ikaw ay nagtanim, sigurado na ikaw ay aani. So, patuloy po tayo magtanim. Sabi ko, meron kakaibang nakikita ang mga tao na nasa paligid natin, no? Isip sila, ano yung meron tao dito? Lagi na lang masaya. Diba? Yung makikita na rin sa buhay. Lalo sa akin sa interno. Lagi masaya yan.
So, niligtas tayo ng Diyos at pagkatapos nito, ano na yung dapat natin gawin? Diba? Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. At alam mo na pagharap mo sa Diyos, hindi ka nakakatulan sa iyong mga kasalanan. Ano na ngayon ang dapat natin gawin? Eh, walang iba kundi tumingkod sa ating Panginoon. Bigay ang oras, bigay ang panahon, ang pagsabat ng Diyos. Amen, tayo po ay magkanin ng salita ng Diyos. At balang araw tayo po ay mag-aamin. Amen? Tatanim ba tayo sa ating mga pamilya? Amen. Nagpipray ba natin sila? Amen. Lord, nagpipray ko yung anak ko. Mga kilala sa iyo. Amen? Nagpipray ko yung aking mga ako. Nagdarasal ko yung aking asawa. Yung mga kilala sa iyo. Huwag po tayo titigil. Amen? Huwag po tayong titigil. Balang araw ay tayo po ay magkakaroon. Amen po ba? Amen. Nalala ko tuloy yung nanay ko. Sabi niya, pag pinagpatuloy mo pa yung born again na yan, lalayasin na rin. Pero ako nagkwento ko nito. Nagkwento ko na ito. So, study namin, gabi, Wednesday ng gabi, prayer meeting. Pag-uwi ko, nasa labas na yung mga limit ko. Kaya alis na namin ko. Pahis ka lang. Hindi na kita kinilalangin na. Ako naman ay, sabi ko, nagpakaawa naman ako, sabihin naman, baka sabihin, yung Diyos na pinagliliburan ko ay hindi totoo. Nanindigan ako na totoo ang Diyos. Amen? Nanindigan ako, nagsak sa bahay namin, punta sa aming pastor. Sabi ng aming pastor, sige, dito ka na tumira sa simbahan. Alam niyo po, ako yung taga-arrange ng mga upuan, ako yung taga-arrange ng CR, lahat sa loob ng church. Nakahiga lang ako, pinagtatabi ko lang yung mga upuan, hindi lang po nakahiga. At isang araw, no, birthday ko, nagulat ako, ginotin yung namin ito. Dahil siguro mga 8 years na, no, 12 taon na tinitahan ako birthday. So, nakita ko na yung nanay ko ay tinanggap niya yung kalagayan ko. Amen? At simula noon ay nakakilala niya rin sa pamilya. Amen? Araw-araw, sa loob ng 8 taon, kaya hindi ako nagsawa, yung aking nanay ay nakakilala. Amen? Huwag tayong magsawa. Amen? Huwag natin pagsawaan. Hindi pa nalangin yung anak, asawa, kapatid. Patuloy natin silang pahakinan ng salita ng Diyos. Kahit na inusik ka, diba sabi nga, Matthew chapter 5, pagpalad at inusik, sapagkat sa kanila yung pagin. Nagagalit yung pamilya mo, 48 na, hindi na tayo. Amen? Tulad kagabi, brother. Opo. Tulad kagabi. Sabi sa anak, pag-birthday niya ngayon. Sabi niya, nandiyan. Sabi niya, ma, masimba tayo bukas sa bayan. Sabi ko, okay. Kunak, ma, birthday ko sa mami ko. Ayaw ko, ikaw ang sumama sa amin. Sabi niya, ay, kasi katulik ako, kung ang Diyos wala, sabi ko, Noy, tandaan mo, ang reliyon hindi makaliwa sa iyo, ang makaliwa sa atin, ang kreasyon sa Diyos. Sabi ko, may makatulik tayo, ito. Nadaan niya, Papa, sasama ako, niya saan ka sasama sa kay Papa. Niya kay Papa, niya so, may nagmula sa iyo. Tuloy sa akin yung sama. Yan. So, huwag po nating pagsawaan. Dalhin lang. Amen? Basta, nandyan ka lang Dalhin nakapagod. lang ang dalhin sa itan. Hindi naman yung papatubo, di ba? Angel. Hindi tayo magpapatubo si Lord. Amen? Hindi rin tayo magkaalaga si Lord din. Hindi rin tayo mag-aani si Lord din. So, gagamitin niya lang tayo sangkapan sa pag-aani. Tapos tayong iligtas, anong dapat natin gawin?
magtanim, bahagi ang salita ng Diyos. Number 2 ay sa unang kagalakan na alalahanin ng mga nakaraang ginawa ng Diyos. Pangalawa, umasa na tayo ay pararamihin ng Diyos sa darating na panahon. Amen. Amen? Alam niyo ba bakit niya pinatawag ng ating bahay sa lahat? Amen? Amen. Inihanda niya tayo sa Kasi isang ang panahon malawak ng gawain. Amen? Amen. Amen po ba? Hallelujah. After 5 years, meron tayong mga 50 natin Amen. isang daan technique. Amen. No? Maskip naman tayo, lalawak na naman. God is still good. Lalawakin na naman. Okay, so, kaya tayo binigyan ni Lord ng medyo malaking lugar. Siyempre, inihanda niya yun para sa ating pagkaan. Umasa tayo na tayo'y pararating ng Diyos at darating na panahon. Kahit hindi mo nakikita. Ito yung nagtatanim. Saan sila nagtatanim? Ito wala naman sila nakikita ang postigo. Kahit wala naman nakikita ang postigo. Nag-area na tayo, nag-house tayo, kasi tayo. Nasaan sila? Wala, di ba? Hindi naman sila natin nagsama. Pero hindi tayo titigil. Amen? Kahit wala tayong nakikita positibo ngayon, hindi tayo titigil sa pagtatanim. At pag tayo ay patuloy na nagtanim, tayo po ay magkakari sa tamang panahon. Amen. So, gagamitin tayo ng Diyos bilang kasangkapan ng kanyang pag-aani. Rito, magpaulan po kayo, Panginoon Diyos, lamang ang makapagpapadala ng kita. Ito ay nasa verse 4. Sabi rito, Panginoon, muli niyo kami paunlarin. Nung sila po ay nabihag, 70 years, iniwanan nila yung Jerusalem o ang bundok ng Sion. 70 years na nakiwang ng lupa. Alam niyo kung ano yung naalala nila? Yung naalala nila yung nakaraan. Yung nakaraan, nagsimula kay Abraham, nagkaroon ng bansang Israel. Naalala niyo ba? Amen? Nagkaroon ng bansang Israel, dumami ang lipi, dumami ang lahi, nilagay sila sa Israel, sa Jerusalem. Nagkaroon sila ng hari. Tama ba? Nagkaroon ng hari Saul, nagkaroon ng hari David, nagkaroon ng hari Solomon, nagkaroon ng mga hari. Naging matagumpay yung kanilang ginagawa. Dumami sila. Pero nung sila ay nabihag ng Babylonia, nawala lahat yun. Nagtiwangwang yung kanilang lupa. Dahil sila ay pinabalik. Ngayon, nung sila ay pinabalik, itong back to zero. Parang tayo ngayon, back to zero tayo. Tama ba? Kasi pinalaki niya yung ulang natin. Back to zero, back to basic. Pero, pinatutuwa pa nila. Pinatutuwa pa sila. Diba? Kaya natin. No, kahit hindi lang tayo, natutuwa pa rin tayo. Bakit? Kasi pinalaki niya yung lugar natin. Meron tayong nakikita ang pag-asa. Amen. Sabi na dito, Panginoon, muli niyo kami paundarin. Amen. Muli niyo kami parangitin. Amen? Sabi niya, tulad ng tuyong batis na muling nagkaroon ng tubig. Tulad ng tuyong batis. Siguro, maisip natin ngayon, di ba? Tuyo-tuyo tayo. Amen? O walang-wala tayo. Pero alam nyo, ang isang magsasaka, anong hinihintay niya? Ulan. Hinihintay siya ng ulan. Sino magpapulan? Lord. Si Lord din. Sige, wala naman tayo. Amen? Wala naman tayong magagawa eh. Si Lord din na magpapulan. Sabi niya, katulad ng tuyong batis, alam nyo, isang ulan lang. Isang ulan lang. Kaya niyang puluhin yung tuyong batis. Lord, isang gawa mo lang ng milagro. Lord, isang pagkilos mo lang. Sapat na yun. Panginoon. Amen? So, magpaulan po kayo, Panginoon. No? Diyos
lamang ang mga pagdadala ng wala. Lord lamang po. Ito, isa rin yung gagawa. Kailangan na po natin ay simulan ang gawain. So, muli po siyang gumawa ng himala kung paano sa nakaraang buhay natin ay gagawa ang Diyos ng himala. Amen? Kung paano niya tinayo yung bahay sa bahay, kung paano nagsimula sa isang Bible study, at okay? Nagsimula sa isa, dalawa, tatlong bakit. At ngayon, napakarami natin. Amen? At tayo ay nakadami nung hindi pa tayo parami. Amen. Amen? Palakpan natin ang Panginoon. Amen. Pag umapaw, pupulangin pa at bahay sa bahay. So, Panginoon, muli nyo kami paunlarin tulad ng Pilbatis na muli nagkaroon ng tubig. At, last verse po, dito, number 3 ay patuloy na magdanin kahit na mahirap ito ngayon para sa atin. Tayo nahihirapan, dahil ba? Magbigay lang tayo ng invitasyon, pero dahan na lang. May mga invitation dyan, hindi ka nakikinig sa ating body, at sa ating tuloy. Dahil ang invitation, Amen? Mahirap naman na tayo ay alam natin ligtas, tapos yung pamilya mo ay mapapakamak. Hindi naman siguro gugustuhin sa akin. Sana yung pamilya natin makasama natin. Tulad na sila po ay nakakalagas. Kahit wala tayo nakikita positibo, manila, magkahit ng kanina. Amen? Silipin natin yung darating na panahon, silipin natin yung darating na panahon ng ating kinabukasan. Ang lugar na ito ay yung para. Hindi wala ba kayo? Ay pararating ng Diyos ang mga tao pupunta sa lugar. Verse 5, silang nagtatanim na lumuluha. Luha ng kagalakan. Sila na nagtatanim na lumuluha ay magkaani na tuwag-tuwag. Nakita mo na naani mo yung mga mahal sa buhay, naani mo yung mga kapitbahay, mapapaiyak ka sa tuwag. Amen? Madala mo yung mahal sa buhay, yung makasama mo sa kanan ng kaya ay magiging masaya tayo. Grabe, masaya tayo kasama ang apo, kasama ang mga anak. Amen? Silang nagkakaling na lumuluha ay mag-aaning tumutuwa. Ang verse 6, ang umalis na lumuluha na may dalang digdi na itinanim ay pabalik na masaya at may dalang. Hindi tayo nawawala ng pag-asa na yung ating mga kapitbahay ay madadala natin sa Diyos. Amen? Makakasama natin sila sa pagbubuhay. So magpagal, magsakripisyo para sa ipon-iwalhati ng Diyos. Ano ba naman kaya natin magsakripisyo? Kung nakapagbigay na tayo, di ba? Ang donasyon, para tayo yung ating bahay sa bahay. Ano pa kaya yung araw ng bebe, sumama tayo? Nakapagbigay ng bibigay na niya tayo invitasyon sa ating mga kapitbahay para sa tayo. Pero hindi kagalakan ng Diyos na makita ang mga tao na kanyang bayad sila. Nagtuwa-tuwa ang Diyos kapag yung mga tao ay sisi na kanilang kasalanan, tumanggap sa Panginoon at tumanggap ng pangakong buhay ng mga. Letter C, paano naman ang mga kilala natin hindi pa nakakatanggap ng pagkakas? Pababayaan na lang ba natin sila? Kapitbahay mo. Meron po tayo ng concert. Invitahan natin sila. Invitahan. Bigay ng invitasyon. Malaking pagkakataon po ito na sabihin natin na meron tayo anniversary at tumalik po sila
sa ating pagtutupon. Letter D, patuloy tayo magtanim ng panalangin, pagluha upang tayo ay umani ng may kagalakan. Amen? Kung iniyak mo ang ating angel, yung nanay ko, iniyak mo yan. Diba? Isang araw ay sabihin na nanay ko, papasalamat sa iyo. Nakakilala sa iyo. Bigay mo ating tinatag ng pag-iyak, Lord, ng nanay ko, kapatid ko, anak ko. Tatayin tayo ng pag-iyak, tatayin tayo ng pagluha, tatayin tayo ng salita ng Diyos. Sabi ito, tayo ay nagtanim, hindi naman sinabing baka sakali umani ka. Tama ba? Sinabi ito, kung ikaw ay magtatanim, gagawa ang Panginoon para ikaw ay umani. Amen? So kung magpapatubo, magpapalago sa ating mga ating conclusion po. Bago tayo mag-conclusion, nagiging natin number 1, kagalakan na alalahanin yung mga nakaraang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Pangalawa, umasa tayo na tayo parapamilin ng Diyos sa darating na panahon. At pangatlo, patuloy tayo magtanim kahit na mahirap ito para sa atin. Ang ating conclusion ay sa kabila ng ating mga paghihirap, pagutin natin ang marami ng mensahe ng kaligtasan. Hindi po? Hindi po ulit alam yung pag-focus na nasa. Kaya dito mayo, patuloy na mawis. Oras nito, ano man po yung ating mga kabigatan sa buhay, mga problema,